Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating NCD Network Meeting number 7. Para magsimula, meron tayong tongue twister. Pahihirapan ko kayo. Ito bang gagawin? Magbuo ng grupo ng mga 3 o 4 na tao at ito po ang sasabihin 10 ulit na mabilis. Dito po sa page 174. 7 puting butong patani. 7 puting butong patani. 7 puting butong patani. Yun. 10 ulit, mabilis. So magbuo ng grupo, tapos one at a time, sasabihin 10 ulit. Yung susunod na tao, 10 ulit. Tapos tingnan nyo kung sino ang pinakamabilis sa inyong grupo. Kung meron kayong timer sa cellphone nyo, kung gusto nyo i-timer sila, pwede din. Kung gusto nyo laruin na lang, sige na lang. Okay? So please pause the video para sabihin 7 puting butong patani. Sige, please pause the video. Okay, tuloy po tayo sa tulong-tulong tayo sa page 174. Ang gagawin po natin, kung alin ang church na may mataas na score sa isang quality, pwede kayong mag-share sa isang church na yan ang kanilang weakest quality para tulong-tulong tayo. So inyong network facilitator, mag-a-announce siya kung alin ang church na may score na 51 pataas sa bawat quality. Tapos itataas nila ang kanilang kamay. Tingnan nyo kung sino may mataas na score sa quality at gusto nyo makausap sila para makuha ang mga ideya paano sila lumakas sa quality na yan. So please pause the video. Ang inyong network facilitator mag-a-announce. Tapos lumapit kayo sa isa-isa at magbahagi kayo. Siguro ikaw, ang church nyo ay makakatulong o siguro ang church nyo ay matutulungan. So, tulong-tulong tayo. Please pause the video for 10 minutes para mag-usap kayo. Okay, tuloy po tayo sa page 175 sa Learning from One Another. So, isang kagandahan ng ating network, hindi lang isang church magsasagawa, may magandang pagkakataon. Marami tayong matututunan sa isa't isa. So una, number 1, yung interdependence. Ano po ang tulong ng prinsipyo ng interdependence sa inyong church itong buwan na kalipas? So yun po ang pinag-aralan natin noong isang buwan. Konting review. Yung prinsipyo ng interdependence, ibig pong sabihin, lahat ng mga actions sa church, dahil lahat ng mga bagay sa church ay interrelated and overlapping, yung isang action sa church, nakaka-apekto sa maraming bagay sa church. Yung apekto, kuminsan, isang action, ang apekto ay maganda. Kuminsan, yung resulta sa ibang bahagi ng church ay hindi maganda. So, para maisagawa natin itong prinsipyo ng interdependence, ang gusto natin gawin, yung isang action, samantalahin na magkakaroon ng magandang apekto din sa ibang bahagi ng church, at iiwasan yung isang action na positibo dito, magiging negatibo dyan. Iwasan natin yan. So, sadyang isipin yung interdependence. Tapos, ang ibig sabihin ng interdependence ay isang action sa church ay may short-term result na dapat maganda at meron din long-term result. Kuminsan, yung short-term result ay maganda pero ang long-term result ay hindi maganda. So, ang gusto natin sadyain, bawat action may magandang resulta in the short term, meron din magandang resulta in the long term. Dahil lahat ay interrelated, interdependent. Okay? So, paano nakatulong sa inyong iglesia itong growth force ng interdependence itong buwan na kalipas? Simula pinag-aralan natin noong isang buwan. Yung church na, yung grupo ng dalawang church, kung pwede mag-sharing kayong dalawa sa isa't isa for 2 minutes, paano ito ay nakatulong sa inyo? Please pause the video for 2 minutes. Okay, ngayon, paano po nakatulong yung prinsipyo ng interdependence sa inyong iglesia? Kahit sino sa network, pwedeng tumayo at mag-share sa buong network. Please pause the video for 5 minutes. Okay, number 2 po, encouraging developments. Ano-ano po yung mga encouraging developments sa inyong iglesia itong buwan na kalipas?
Pwede po ba yung grupo ng dalawang church mag-sharing sa isa for 2 minutes po? Please pause the video. Okay, time's up po. Okay, ano po yung encouraging developments na nakita sa inyong iglesia itong buwan na kalipas? Kahit sino sa network, pwedeng tumayo, mag-share sa buong network. Please pause the video for 3 minutes. Okay, number 3 po, progress on accomplishing our SMART goals. Ano po yung bagong at specific progress na nakita nyo itong buwan na kalipas para tuparin ang SMART goals nyo? Pwede po ba mag-share sa grupo ng dalawang church? Please pause the video for 2 minutes. Okay, tuloy po tayo. Okay, ang inyong network facilitator, inihanda niya sa whiteboard o sa Manila paper or chalkboard yung chart at doon mag-report ang bawat church anong porsyento ng inyong goals ay nakatapos na sa ngayon. So please pause the video. Bawat church ay mag-report anong porsyento ng goals niyo natapos na at isusulat dyan sa inyong reporting board. Please pause the video para sa report ng bawat church. Okay, salamat po sa inyong report sa accomplishments sa goals nyo. Mabuti, may nakatapos sa malaking porsyento, 50%, 60%, 70%. Malapit na matapos. Meron tayong 3 buwan na lang para matapos. Tapusin ang ating SMART goals. Pagkalipas ng 3 buwan, mag-survey tayo ulit. Pag mag-survey ulit, makikita natin sa scores anong naging resulta sa ating pagtupad ng SMART goals. Ngayon sa church, sana nakikita na sa actual. Pero sa scores, makikita din yung sukat. So kung marami nang natapos, posible, tatapusin nyo lahat, 100%, before 3 months, dagdagan. Pero kung natapos nyo ngayon mga 20%, 30%, kailangan bilisan talaga para matapos sana 100% within the next 3 months. After that, malalaman natin ano ang ating bagong scores, malalaman yung panibagong weakest quality, sana bago na, sana yung dating weakness, lumakas na, may isa medyo naiwan, at magkakaroon tayo ng second cycle para sa mga gusto magpatuloy, palakasin pa ang kanilang iglesia. Sa second cycle, palalakasin yung panibagong weakest quality. So ngayon, sa ating first cycle, 3 buwan na lang para tapusin ang goals. Okay, tuloy po tayo sa number 4, problems. Meron po bang problema na naranasan nyo sa inyong implementation ng church health na gusto nyong pag-usapan sa network at pag-usapan din ang mga posibleng solution? So, hindi tayo magtatagal dito. Maraming problema. Gugulin natin mga 5 minutes na lang. Please pause the video. Kahit sa buong network, pwedeng pag-usapan. Okay, salamat po sa mga solution sa mga problema. Ngayon, marami tayong narinig kung ano-anong nangyayari sa iba't ibang iglesia. Ngayon, ipapanalangin natin ang isa-isa. So kung pwede po ba, lahat ay tumayo at batay sa narinig o sa alam natin sa kapwa church natin, ipapanalangin natin ang isa-isa. Manalangin tayo sabay-sabay. Please pause the video para manalangin. Okay, tuloy po tayo sa number 6, feedback. Ngayon po ang panahon kung pwedeng bawat isang implementation team magsasubmit sa inyong network facilitator o inyong secretary ang inyong SMART Goals Accomplishment Worksheet from Meeting 6 ay yung implementation checklist from Meeting 6. So sana na Xerox na, page 172 and 173. Please pause the video para isubmit nyo ngayon.